Good po, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid. At once again, tayo po ay tutungo na sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Ito po ang ating JCLG Friday Online Bible Study. At ito ay nilikod si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Okay, sana po tayong lahat. At once again, pag-aaralan po natin subject na under pa rin po ito ng ang haba, Padalawang taon na yata ito, isang taon na. Under pa rin sa ating subject na spiritual warfare and deliverance. At sa ilalim ng ating subject na yan, meron po tayong topic, abuses in deliverance ministry. Abuses in deliverance ministry, mga pang-abuso sa ministeryo ng deliverance o ministeryo ng pagpapalayas ng demonyo. May mga abuses, may mga maling paraan, abusong paraan sa pagkakandak ng deliverance. Ang deliverance, pag siya deliverance, ito po yung pagpapalaya sa mga biktima na mga pinahihirapan ng demonyo at sinasapian o napoposes ng mga demons. At gaya na sinabi ko sa inyo, ang mga Kristiyano ay hindi pwedeng maposes by demon spirits because the Holy Spirit is dwelling in us. All true believers, all true Christians, merong Holy Spirit dwelling in them, dwelling in us. At meron, hindi nga lang pare-pareho tayo ng kapuspusan. Merong puspos na puspos, meron naman hindi masyadong puspos, meron naman medya-medya. Para po yung container, itong container. Kagaya ito, kalahati ang laman. Pwede nyong paabutin sa bibig ng container yung tubig. At pag umabot doon, ang tawag ay filled with water. Pag ganito, hindi pa filled with water ito, hindi pa puno ng tubig. May bakante pa. So, sa Bible, sinasabihan po tayo sa Ephesians chapter 5 verse 18 that we must be filled with the Holy Spirit every day. Sa original na Greek, ang idea, it must be a daily experience. Ang alin? Ang to be filled with the Holy Spirit. Hindi ibig sabihin, ikaw ay puspos nung isang linggo, okay na yun, Kailangan ingatan natin ating sarili at ating tiyakin sa ating sarili na everyday we are being filled with the Holy Spirit. Madali naman pong mapuspos ng banal na Espiritu. The more we obey God, the more we obey the Holy Spirit, the more we obey His Word, the more we will be filled with the Holy Spirit. Kasi sabi sa I think sa Acts chapter 5 verse 32, sabi doon ay ang Holy Spirit ay pinagkakaloob sa kanila, na sumusunod sa Kanya. Okay? So pag hindi ka sumusunod, hindi ka sasamahan ng Holy Spirit. Kung ang iyong lakad ay karnal, at lagi ka may disobedience, hindi sasama ang Holy Spirit because the Spirit of God is holy. At kapag na may kayo sumusunod, araw-araw sumusunod ka, the more you obey God, the more you obey the leading and the prompting of the Holy Spirit, the more He will fill you with His presence. Ganun po yan, So, madaling mapuspos sa banal na Spirit, just linger, just stay, just immerse yourself in the presence of God, and you will be filled with the Holy Spirit. Magbabad ka rin sa salita ng Diyos, at willing ka to obey every words of God, every word of God or every commandment of God, you are willing to obey it and you will be filled with the Holy Spirit. Ngayon, ang diferensya niya, kapag hindi ka filled with the Holy Spirit, gaya nito, itong container na ito, so pag hindi ka filled with the Holy Spirit, pwedeng at lalo naka-open ka sa sanlibutan. Pwedeng merong ibang maging laman, ang iyong soul, your mind, will, emotion,
can be polluted by the pollution of the world, no? Yung mga ways of the world, mga sinful na pamaraan, sinful system of the world, pwedeng mahawa ka. No? Yung mga alikabok ng karumihan ng kasalanan sa libutan, kailangan ipagpag natin. No? At yung hindi ka naman too much exposure sa sanlibutan kasi, pwedeng marumihan ang isip mo, yung kaluluwa mo, your mind, will, and emotion. No? Halimbawa, ikaw ay babad masyado sa internet o may mga nanonood ka sa Netflix, may nakita ka na malaswa o may nakita ka na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, and it will linger in your mind, no? Na yung mga lustful thoughts lalabas. So, you must cleanse your mind, your will, and emotion through the Word of God. Dalawa ang pinanlilinis sa atin ng Panginoon. Kapag tayo nagkasala, no, gumawa tayo ng kasalanan, o natukso tayo ay iluhod yan natin sa Panginoon. Let's confess our sins before God with a repentant heart, with a humble heart, and immediately God will cleanse us from all sins. Okay? At yan ang dugo ng Panginoong Jesus na mayroong kapangyarihan to cleanse us from all those sins. Meron namang panahon na hindi naman tayo nagkakasala, no? Hindi naman tayo gumagawa, hindi natin sinasadya, may nakita tayong marumi, may napakinggan tayong nagmura o nag-curse ng salita, no? Sa labas, sa outside world. So medyo kinilabutan tayo, no? Ayaw natin tanggapin, pero nandoon, lingering in our mind, yung mga narinig natin, lingering in your thoughts, no? Yung mga nakita mo na malaswa. So, hindi mo naman siya, ayoko, inaalis mo nga yun. No? Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10, verse 5, casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of God. Pag ang nai-imagine natin ay mga kumokontra sa salita ng Diyos, kumokontra sa kalooban ng Diyos, cast it down. Itapon mo sa basuran yung maruming pag-iisip niya. Yung mga maruming pag-iisip, yun yung mga alikabok, pollution of the world na hindi mo naman sinasadya, dumikit sa isip mo. Ayaw alis sa isip mo. So, ang remedyo doon, you must cleanse your soul. Your soul is part, that is the mind, will, and emotion. You must cleanse it with the washing of the Word of God. Kasi ang salita ng Diyos parang tubig na nagbuhugas, naglilinis. Ano? Ephesians chapter 5 verse, I think verse 26. No? That the Word of God is like water na mayroong kapangyarihan to cleanse your thoughts, to cleanse your mind, will, and emotion, to cleanse your soul. Okay? So, at pag ikay babad sa salita ng Diyos, the more you immerse yourself, you linger, you abide in the Word of God, the more you will become holy, the more God will sanctify you or make you holy. No, yung salitang holy at sanctification, iisa po yun. The more na magbabad ka sa salita ng Diyos, the more na ikay magiging banal. Why? Kasi ang salita ng Diyos may kapangyarihan para magpabanal sa atin. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 17, verse 17, Father, sanctify them with your truth. Your word is truth. Okay? Alright. So much for that. Binanggit ko lang yun. Bakit? Kasi mahalaga na tayo everyday is filled with the Holy Spirit. Para sa gayon, hindi tayo mapasukan ng mga maling bagay o mga maling espiritu, no? Hindi tayo ma-deceive ng kaaway. Kasi kapag ka narumihan, hindi na pure yung puso natin, our heart can be deceived by the deceiving spirit, by those demon spirit. Bakit mayroong mga Kristiyano na pag-usapan mo, politics, matalino. Pero pag pinag-usapan mo tungkol sa spiritual, naku, parang may topak na. At sasabi, I am the way, the truth, and the light. Naku po. Pero pag-usapan mo may ibang bagay, business, sabay matalino. Mathematics, matalino. No, science, sabay matalino. Politics na lalong matalino. Pag-usapan mo ay religion or spirituality or spiritual things, parang nagkakatopak. Bakit? Yung part, may bahagi sa kanyang puso
na na-deceive ng demonyo. Yung part na patungkol sa spiritual life or spirituality na mananampalataya, something happened, na-deceive, ano? Yung area niyo. Hindi siya possessed by demons, kundi nagkaroon siya ng encounter sa spirit of deception, at nadaya yung kanyang isip, nadaya yung kanyang puso. Umpisa ang nadadaya pag-iisip, din yung damdamin. Then yung deception na yung bababa sa puso, at pag na-deceive na, ang deception pumasok na sa puso, naku, napakahirap alisin yan. Kaya nga may mga kakilala ko, demonic yung doctrine na ini-embrace nila, kulto, heretic doctrine. Sabi ko, hindi yan, mali yan. Wala yan sa Bible. Kahit pakitaan mo ng scriptures, mas tatanggapit paniniwalaan pa rin yung tinuro ng mga false prophet o mga false teacher na nakakilala niya. Ano? Sabi ko nga, piliin mo, sino paniniwalaan mo? Yung nag-mentor sa iyo? O itong salita na sinabi ni Jesus? Pipiliin nila yung kanila pakinggan na mentor. Bakit? Nasalina na. Nagkaroon ng transference of the spirit. Yung daladala nung nag-mentor sa kanya na demon spirit of deception na impart na sa kanya. Ang tawag dyan, transference of the spirit. Okay? Na nakakahawa yun. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi to for once again, we have the opportunity to study your word and anoint us with the fresh anointing of wisdom and revelation. And we thank the Holy Spirit, our teacher tonight, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Okay. Kaya ako nabanggit yung mga patungkol sa paglilinis sa ating spiritual life, yung pagkakaroon ng pure heart. Kasi pag mali ang puso mo, pwedeng makapasok ang iba-ibang mga paniniwala, ang mga heretic doctrine, ang mga heretic practices, pwede makapasok. Kahit matagal ka ng Kristiyano. Kita niyo yung isang pastor na 50 years na yata siya sa ministry, sa radio. Then suddenly, biglang naiba yung kanyang paniniwala. No? Yung daw si Yahweh sa Old Testament ay evil God at si Jesus good God. Si Jesus ang light. Light of the world, si Yahweh daw ay darkness. Dahil sinabi ni Yahweh, ako ang Diyos na tumitira sa kadiliman. Figurative word yun. Sa Bible, titingnan mo, alin yung mga metaphor na words, ano yung mga simile, metaphor, ano yung mga figurative words, yung mga words na hindi literal. So, may madali naman maintindihan yan. Pero pag nadaya ang puso mo, immediately mapapaniwala ka sa mali. Okay? So, ito pag-usapan natin, ito yung mga abuses in the ministry of deliverance. Ito pong ministry natin ay ministry din ng deliverance. But I'm sorry to tell you, may mga kapatid tayo, mga tunay na born again, pero ang practices ay maling deliverance. May mga abuso, may mga abuses. Naawa ako sa kanila. Yung iba doon, kahit kausapin mo, hindi na maniniwala sa'yo. Gagawin pa rin nila yung mga unbiblical ways nila ng patungkol sa pagpapalayas ng demonyo o pagminister sa mga biktima ng mga pinahirapan ng demonyo. Mas pinaniniwalaan nila yung kanilang nakagisnan ng mga practices o pamamaraan kaysa sinasabi ng Bible. Tandaan nyo, kapag wala sa Bible, stop, huwag nyo gagawin. Huwag kang i-invento ng mga doktrina or mga practices na gagawin mo na outside sa salita ng Diyos, wala sa Bible. Huwag mong gagawin yan at mapapahamak ka. Hindi lang ikaw mapahamak. Lahat ng pagmiministeran mo, madadamay, mahahawa sa iyo. Kung kargado ka ng deceiving spirit, maging sila, madideceive na rin. Okay, number 1, na sa mga abuses ng Ministry of Deliverance, kasi kako sinabi ito, ang amin po church, nasa ilalim din, meron kami Ministry of Deliverance, pero may mga group of, may mga ministries, na nag-ooperate ngayon sa Ministry of Deliverance, pero mali yung mga pamamaraan nila.
unbiblical, no? Hindi scriptural. Kaya ngayon, kapag nakita sila nung mga cessationist believers, sino yung mga cessationist believers? Yung mga Protestant, mga conservative na evangelicals, mga Baptist, etc. Yung mga churches na ang paniwala nila ay wala ng mga charismatic gifts, wala ng power and manifestation of the Holy Spirit. Sa huling panahon na ito, in these last days, wala na raw. Kasi nawala yung kasama ng pagkawala ng original 12 apostles. Hindi po totoo yun. Walang ganyan sinasabi ang Biblia. Again, kagaya nga, napaniwala sila sa maling paniniwala. No? In fact, kontra yung maling paniniwala nila sa sinasabi ng Bible. Bakit? Kasi sabi sa Bible, Romans 11:29, for the gifts, kaloob ng banal Espiritu, and the calling of God are irrevocable. Hindi binabawi, hindi nababago. No, hindi nagbabago. Irrevocable. Hindi inaalis ng Diyos sa ngayon ang mga gifts at ang pagtawag ng Panginoon sa mga taong maliligtas, ang pagtawag ng Diyos sa mga taong gusto niyang gamitin sa ministry, hindi pa natatapos. No? At magkasama yan, dabarkad siya, magkabarkada yung gifts and calling. No? Yun ang sinabi sa Romans 11:29, for the gifts and calling of God are irrevocable, hindi binabawi, hindi inaalis, hindi nagbabago. Okay? At isa pang talata, 1 Corinthians chapter 1, verse 6, we have the testimony of Jesus. Meron tayong patutuo ni Jesus. Na ano, sa verse 7, 1 Corinthians chapter 1, verse 7, na kailanman hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob hanggang sa dumating si Jesus at muling mahayag. Kailan yun? At the rapture of the church. Yun ang pagdating niya. Yung pagpapakahayag ni Jesus sa clouds, tayo lang makakita. He will manifest, He will reveal Himself to us at susunduin tayo. There will be rapture of the church, will be caught up in the air to be with the Lord. Ano? For 7 years, ang purpose ng rapture ay para alisin tayo, ang mga tunay na mananampalataya, sa matinding kapighatian na mararanasan ng mundo, ng planet Earth. Okay. So, doon pala, pag tayo nasa langit na, anong gagawin ng mga spiritual gifts doon? Ano? Anong gagawin ng mga gifts of the Spirit sa langit? Nandun na tayo. So, doon pala rin-stop. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 6 and 7, kailanman hindi tayo, ang church, hindi pa pagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. Okay? So, nagpapatuloy yan. Now, punta na natin to, no? So, yun yung mga cessationists na hindi sila naniniwala. No? Ang problema nga, minsan kasi, ito yung problema, kaya lalong nakukonfirm sa kanila na hindi tama ang ginagawa ng mga charismatic movements o ng mga churches na may ministry of deliverance kasi nga, nakikita nila, may mga kamalian. Minsan nga, hindi mo rin masisisi. Nakikita, nawiwitnessan nila sa mga YouTube, sa mga post sa Facebook, at actual, minsan nakikita nila. Talaga may mali nga. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi kami yun. At hindi lahat ng Ministry of Deliverance ay ganoon. Sa kanila man, ang konklusyon, ito mga Pentecostal, mga Charismatic, Fulgation, mga may Ministry of Deliverance na ito, puro mali lahat ito. Hindi ganoon. Hindi ikaw ay nakakita ng fake na 1,000 pesos bill. Lahat na ng 1,000 ay fake. Ano? At susuklian ka ng tindahan 1,000. Ayoko yan. Gawin mo 2,500. Ayoko suklian mo ako ng 1,000. Gusto ko 2,500. Bakit to? Kasi lahat ng 1,000 fake. Aba, para ka namang may sira. Ano? Nakakita ka lang, natempuhan mo lang na nakatanggap ka ng fake na 1,000 ayaw mo na ng 1,000 at sinasabi mo lahat ng 1,000 fake. Ganyan ang attitude minsan na mali ng mga cessationist brethren natin. No? Na akala nila mga ministry of deliverance pare-pareho. Well, kaya nga ikino-correct natin through this Bible study. Number 1, na abuse
or abuses, sa mga abuses ay yung casting out, merong napoposes na tao, then they will minister to that person, to that victim, casting out that spirit or soul of that departed person na pumasok doon sa katawan. Ang paniniwala nila ay, at I tell you, sabi pa nila, wala nang demonic possession ngayon. Kasi talunan na ang mga demonyo, ang pumapasok ngayon ay mga kaluluwa ng mga taong namatay. Eh, ganyan ang paniniwala nila. At dahil mali ang paniniwala nila at ganun paniniwala, niloloko sila ng demonyo. At isa pa, kinakausap nila. Ini-entertain nila. Eh, isang kamali, wag mong i-entertainin ang demonyo. Pag nagpapahiwatig yan, pwede ka magtanong isa, dalawa, pero wag mong i-interviewin ang demonyo. They are liars. No? Sabi nila, hindi, Brad, kailangan mga demonyo hindi makapagsisinungaling kapag nandito ang presence of God. Ay, sino may sabi sa'yo? Kahit nandyan ang presence of God, sinungaling talaga yung mga... kung kay Jesus nga, nagsinungaling. Tandaan nyo, sabi kay Jesus, no? Sabi kay Jesus, sabay sa Matthew chapter 4, na nung siya ay tinukso, chapter 4, verse 6 hanggang 7, sabi ng demonyo, sabi ni Satan, sige, umakyat ka dito sa mataas na templo, then lumundag ka, magpatihulog ka. Inudyo ka siya, tinutokso siya na mag-suicide. At gumamit pa ng salita, it is written. Nung makita niya si Jesus gumagamit ng salita ng Diyos, nakigamit din siya. Ang mga demonyo, si Satanas, gumagamit din ng salita ng Diyos. Yes, kaya lang, out of context. Out of context. Kagano, sabi, lumundag ka at nasusulat, aalalayan ka naman ng hell kasi baka ikay matapilok, madapa ka. Ang layo naman, yung iniutos mo ay yung iniutos mo kay Jesus sa temptation lumundag, magpatiwakal. Tapos sasabihin mo, iniingatan siya ng iniingatan siya ng angel, baka siya matapilok. Ang layo, out of context. No? Iba yung lundag ka sa mataas, iba naman yung matatapilok ka. So, out of context, ano? Pero gumagamit din siya ng talata sa Biblia. Anong ginawa ni Jesus? Nirebuke niya. Nirebuke niya at ang pinarebuke ni Jesus ay salita ng Diyos. So, si Jesus, minsan lang nagtanong sa demonyo, ilang kayo dyan? Legions po. Ilan ang legions? 6,000. Anong pangalan ko po namin ay legions. Kasi kami ay legions. Marami kami, 6,000. Kinas out ni Jesus. Yun lang ang sinabi ni Jesus. Yung mga modern ministry of deliverance, nakikipagkwento halos 1 oras. Halos minsan ayaw pa nilang palabasin yung demonyo. Nakikipagkwento at kumukuha pa ng impormasyon doon sa demonyo. Paano kayo pumasok? Anong kinatatakutan nyo? Ito naman mga demonyo, magdadrama. Ano meron sa impyerno? No? Paano ginagawa nyo? Kumukuha ng information sa demonyo, sinungaling yung mga yan. Kaya sinabihan ko nga, meron kaibigan ganyan, sabi ko, hindi dapat kumuha ng informasyon sa demonyo. Hindi, nagsasabi sila nito. Kasi, sabi nga, nung Ministry of Deliverance na naatinan ko, si Satanas o ang mga demonyo, hindi kaya magsinungaling when the presence of God is there. Sino may sabi sa'yo? Kay Jesus nga, nagsinungaling si Satanas doon pa. So, may mga pangatwiran tayo na mukhang maganda pero unbiblical Okay. So, wag kayong kukuha ng informasyon sa mga demonyo. Okay? So, yung pagpapalaya sa mga demonyo, sabi nitong mga grupo nito,
mga kaluluwa daw ng mga tao namatay ang pinapalayas, hindi na demonyo. Kasi wala na, tapos na raw yung mga demonyo. Sino may sabi sa iyo? Kaya nga sabi sa Ephesians 6:12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of the darkness of this world, wicked spirits in high places. No, yan yung mga apat na klase, mga demonyo. No? At sinabi mismo ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 17, ano sabi ni Jesus? In my name you will cast out demons. Never na sinabi ni Jesus, in my name you will cast out those souls or spirits of those departed people. Yung mga taong patay, ika-cast out nyo sa katawan ng tao na pinasok na. Walang ganyan. Ang mga taong namatay, ang kaluluwa ng mga taong namatay, walang kapangyarihan o kakayanan na umimbade o pumasok sa katawan ng ibang katawan. Ang mayroong ganyang kakayanan, yung mga demon spirits. Kasi mayroong din silang power. No? Kaya gustong-gusto nilang pumasok sa katawan, they are disembodied spirit, nawalan sila ng katawan nung panahon ng Noah's flood, nilipol sila ng Panginoon. Ang mga demons na yan ay children or offsprings of those fallen angels with the women, with those women na pumatol sa mga angels of God. No? Kaya yung mga angels na yung nagrebelde, 200 yan, kung tawagin ay the Watchers sa Book of Enoch, at meron yan sa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6. Ano? Sinabi yan na inasawa ng mga anghel ng Panginoon ang mga magandang babae ng tao. No? Nagsikuha sila ng mga gusto nilang asawahin at nagbuntis, kinonvert nilang katawan nila para magkaroon sila ng sexual intercourse sa tao at sapagkat meron silang power, nagkaroon sila ng anak, nagbuntis. No? At ang kanilang ipinanganak ay hybrid. May lahing angel at may lahing tao. No? Kaya ito, nasa pagitan, they are not human beings. No? Hindi sila tao. At walang salvation doon sa mga demon spirits. Mga abnormal creatures yan. At hindi lang doon nag-experiment yung mga 200 na mga rebelling angels. By the way, itong 200 na rebelling angels na nasa Genesis chapter 6 verse 4 hanggang 6 at sa Book of Enoch, na kung tawagin the Watchers, ito yung second batch ng rebellion. Ang first batch ay si Satanas at yung 1/3 ng mga anghel sa langit. Na-recruit niya na magkudeta. Hanggang yung kasama niya yung 1/3 ng mga angelic host na yun. Yun yung first batch, first rebellion. Ang second rebellion, yung nasa Book of Enoch. Okay? Na mga fallen angels, pero sila immediately they were arrested by God, by the angels of the Lord, at tinanikalaan sila sa kalaliman ng mundo, sa underworld. Nakabilanggo sila doon sa kung tawagin Tartarus, kulungan ng mga fallen angels sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng mundo. Yun namang mga dabar gods ni Satanas, yung mga angel host, sila ay patuloy na nakakalaya. Hindi pa sila ay naaresto. Pero tandaan nyo, nung si Jesus ay namatay sa krus, pumasok si Jesus sa underworld, and Jesus defeated the enemy, the devil, he defeated the devil in a legal ground, in a legal fight, no? Tinalo niya si Satanas, at sabi sa Colossians 2:15, tinalo niya si Satanas at sinamsama niya ng weapons at inilagay niya sa hayag na kahihiyan. Yan si Satanas, no? Na talunan. Kaya ang ating mga kalaban, kahit naglipa na sila, para sila mga tulisang nakawala, talunan na po sila. We can arrest them anytime, anywhere, any place. Kaya kapag kayo papasok-pasok, aatake sa sambahayan nyo, you can cast them out. You can paralyze them by using the name which is above every name, the name of Jesus. Okay? So, sabi ni Jesus, in my name, Mark 16:17, you will cast out demons. Walang sinabi ang Bible na ang ika-cast out ay mga kaluluwa ng mga taong namatay. Ano? Yung mga nagpapanggap sila, kaya pag kinausap nila, niloloko sila. Kami po'y namatay. Ikaw, anong pangalan mo? Teban po ang pangalan ko. Kailan ka namatay? Noong 1957, no?
Ikaw naman, anong pangalan mo? Ako po si Conrado. Ano? Bakit? Kailan ka namatay? Noong pong 1943. Saan ka namatay? Sa World War II po. Ako'y sundalo. Nabaril ako ng Hapon. So, niloloko sila. Okay, ganito. Sapagkat napaniwala nila, mga kaluan tao namatay, iniebanghelyo nila para daw sakali baka maligtas. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Pipreach sila gospel. Ano, gusto mong tanggapin ang Panginoon? Pag ayaw tumanggap, gagawin nila, angel of the Lord. Mag-uutos pa sa angel of the Lord. No? Dalhin itong kaluan itong taong ito sa impyerno at paranasin, pakita ang impyerno. No? Pag nadala doon, ayoko na po, ang hirap pala sa impyerno, magdadrama na. Dalhin naman sa langit, angel of the Lord. Magdadrama. Ano nakita mo? Wow, ang sarap mong ganda sa langit. Ano, tatanggapin mo na si Jesus? Opo. O, sumunod ka sa akin panalangit. Naku po, ako. Demonyo yun. Tapos, nagpaloko ka. Walang ganyan. Wala rin ganyan tinuro ang mga apostles o ang salita ng Diyos o ibig si Jesus. As sabi ni Jesus, pag may nasasapian, cast them out. Those are demon spirits. In my name, you will cast out demons. So, yan ang ilang napasobra na abuso. May paniniwala sila na ang mga kaluluwa, naglipa na pa rito sa mundo. Walang ganyan. Ang mga kaluluwa namatay, hindi na pwedeng magpagalagala sa mundo. Yung mga ghosts, yung mga kaluluwa nagpaparamdam, they are demon spirits na ginagaya yung itsura ng mga taong dating nakatira doon. No? Kasi matagal nilang inalagaan, binantayan ka, alam nila. At sila ay napakagaling, may power sila na mag-impersonate, nakukopya yung itsura. But they are demon spirits. Pagka ganyan merong youth deliverance, marami akong na-encounter na ganyan. Sino ka? Ako po yung nanay nung babae nagbigay sa kanya ng anting-anting. Ganyan na-encounter ako dyan Isinuko sa akin anting-anting. Tapos yung pagpipray ko na, nag-manifest sa kanya. Nasapian siya nung nanay daw na nagbigay ng anting-anting sa boyfriend niya. At sabi, nung susunugin ko na sumapi sa kanya at sabi, wag naman po. Sino ka? Ako yung nanay, may-ari nung anting-anting na binigay ko sa anak ko na pinamana naman sa ex-girlfriend niyang yan. Wag naman po ninyo sunugin yan kasi sa akin po. Anong wag? Anong nanay? You demon spirit, I command you to come out. Biglang, ayoko. Di nag-manifest ko sino siya. Sabi ko, loko ka, gagayahin mo pa yung nanay nung ex-boyfriend niya. Hindi mo kami maluloko. You demon spirit, I command you in the name of Jesus, come out. O, di labas siya. Labas siya. At sinunog namin yung anting-anting. No? So, anong sabi sa Bible? Yung mga mapagpanggap na mga demon, sinungaling talaga sila. Tingnan nyo ang sabi sa Bible, ha? Kaya wala nung mga ghost. Yung mga ghost, demon spirit, kinakas out yan. Yung mga nasa haunted house, demon spirits yan. Hindi yan mga kaluluwan taong namatay. Tingnan natin sa Isaiah. Isaiah 26. Kaya pagka mali ang pagkakandak mo ng deliverance, no? At umiimbento ka sa sarili mong doktrina, sarili mong pamara sa deliverance, hindi mo sinusunod yung Isaiah, hindi mo tinitingnan yung aklat ng Isaiah na i-quote ko. Hindi Isaiah, kundi ikay may sayad. May sayad pagka lumalabas ka sa salita ng Diyos. Basahin natin, joke lang po. Basahin natin na Isaiah 26 verse 14. Ito sabi, the dead will not live. The departed spirits will not rise. Okay, no? Hindi na muling babalik ang mga espiritu ng taong namatay na doon sila sa lugar ng mga patay sa underworld. They are now suffering in hell. Kung hindi sila nakakilala sa Panginoong Hesus na tanging tagapagligtas at Panginoon. If they rejected the only Savior of the world, they are now doomed in hell. And in the future, sa judgment day, sa lake of fire. So, wala nakakalabas. Yun namang mga banal na namatay kay Kristo, diretso sa langit.
Hindi rin sila nakakabalik sa mundo. Pag namatay, hindi na nakakabalik sa mundo. No? They are now in the realm of the spirit, doon sa lugar ng mga espiritong umalis na sa katawan. Ang talagang gumagala-gala, may kapangyarihan gumala-gala, yung mga anak ng mga fallen angels, yung mga demon spirits. Yung mga kaluluwa ng mga tao na matay, kung hindi manampalataya, nasa underworld sila, sa hell, sa kalaliman ng mundo. Eh kung sila na may mga Kristiyano at sila ay naging matuwid, sumunod sa Panginoon, nasa langit sila ngayon. Dahil wala nga pupunta, wala ring purgatory. Kaya mali yung turo sa atin ng Roman Catholic Church. Ano ba naman yan? Ang Roman Catholic Church, atin pong kinagisariliyo, ang daming mga tinuro na na wala naman sa Biblia. Okay, ano sabi sa Isaiah 26 verse 14? The dead will not live. The departed spirits will not rise. Therefore, you have punished and destroyed them. And you have eliminated all remembrance of them. Wala na sila. Yung alaala nila sa mundo, wala na. Nandun na sila sa lugar ng mga patay. Okay. Pero mga Kristiyanong namatay, hindi tinatawag na patay sa Bible, natutulog. Kasi yung katawan nila parang natutulog sa lupa. At ang espiritu, ito na sila nasa langit. Okay. Ano pa? Ang Job. Tingnan natin sa Job. Job chapter 7, verse 9 hanggang 10. Ito sabi, when a cloud vanishes, it is gone. Pag nawala ang ulap, wala na. In the same way, one who goes down to Sheol or to hell does not come up. Ganon din naman, yung mga pumunta sa impyerno, sa hell, sa Sheol, hindi na pwedeng bumalik. Sinabi, he will not return to his house again. Hindi na siya pwedeng bumalik sa bahay niya. Or, kung tinatawag ditong house, yung katawan, sapagkat ang katawan natin bahay, ng mga espiritu natin, yung the real me is inside this body, this is my house. He will not return to his house again. Kasi nga, patay na. Nor will his place know about him anymore. Kita niyo, sinabi, wala nakakabalik na namatay. Ecclesiastes. Tingnan natin sa Ecclesiastes. Chapter 9, verse 5. No? Ito sabi, for the living know that they will die, but the dead do not know anything. Nor do they have a reward any longer, for their memory is forgotten. Bakit sinabing forgotten na? Wala nang saysay. Hindi na sila makakapagpatuloy ng buhay at pamumuhay sa mundo kasi patay na sila. For the living know that they will die. Alam natin mga buhay, one of the mamamatay tayo. At pag tayo namatay, hindi na tayo makapagpatuloy ng buhay sa mundong ito. No? Yung mga memories natin, minsan nakakalimutan na rin ng mga nakakilala sa atin. No? At iba na rin ang takbo natin. Kung ikaw ay wala kay Kristo, you will suffer in hell. Pero kay Kristo, you will enjoy the presence of God in heaven. Yan sinabi, but the dead do not know anything, nor do they have a reward any longer, for their memory is forgotten. Kaya bit mo kakausapin yung kaluluwa kamo na nasa katawan ng tao, wala na nga silang tapos na yung kanilang memory sa mundo. Tapos na yung function nila sa mundo. Wala na sila sa mundo. No? Hindi na sila pwedeng bumalik sa katawan nila. Ang katawan nila ay destroyed na. O kaya naging alabok na. So ano pa? Okay. So yan po ilan sa mga talata. Marami pa ibang talata. No? So yun ang isang abuso. Yung maniwala ka na sumasapi ay kaluluwa. No. Alam niyo ba yung ganyang practices? Sa albularyo yan eh. Ang mga albularyo, ganun, ang paniniwala nila, sumasapi sa katawan ng tao ay mangkukulam. Kaluluwa ng taong mangkukulam. No? O kung may sumasapi, kung hindi man mangkukulam, ang paniwala nila, kaluluwa ng ibang tao yung pumasok sa loob ng katawan. Kaya ang gagawin nila, torturin nila yung pumasok doon sa katawan. At ito naman, ang tinotorture nila, yung katawan ng sinapian ay kawawa. Nilalagyan ng mga
bala rito, pinipisa yung ano. Meron kaming, ano yung kapatid ko, may naging babysitter noon eh. Bingi siya, bingi, nasira eardrum. At meron siya naging amo sa Los Baños, mga foreigner, pinag-aral siya ng, hindi ko alam kung ang tawag doon, yung naintindihan niya yung sinasabi mo. Pinag-aralan niya yung buka ng bibig. At para siyang hindi bingi, pagkausap mo, nakatingin lang siya sa bibig mo. Sabi niya, ano, Kuya Jude, ang hirap basahin pagka mabilis magsalita. Pero pag mabagal, kayang basahin. Ano? Nababasa niya, abay, mahirap, ang hirap daw pag-usa. Halos masira daw ulo niya sa pag-aaral noon eh. Pinag-aaral daw siya amo niya. Kaya pag kinausap mo, nakakausap. Kaya nabingi yun, dinala ng tatay niya sa albularyo at sinalaksak ng albularyo ng pakpak ng manok. Sinira ang tenga. Yan sa albularyo, witchcraft din po ang pamamaraan nila eh. At yung tinotorture yung katawan ng biktima, witchcraft yan eh. Minsan pinapaso, minsan pinahihirapan, hinahampas, tinotorture. At sabi, huwag kayong mag-alala, hindi siya nasasaktan ay yung sumapi sa kanya. Sino ba sabi sa iyo? Nasasaktan yung katawan niya. So, merong ganyang pamamaraan, ang mga albularyo. Ang pamamaraan ng mga albularyo ay witchcraft. Alam nyo, meron kasi mga albularyuhan, hindi totoo albularyo. Para magkaperla, gagamot, nangihilot, kunyari. Pero merong mga totoo albularyo, may power. Yes. Yung isang pinuntahan ko sa Alaminos, dito sa Laguna, Alaminos, Laguna, sinama ako ng ibang nakapatid sa ibang church, Pastor, kayo daw po ay nagkakanak-deliverance, tulungan yung kaibigan namin kasi ganito. Sige, pinuntahan namin ako doon sa New Gun, sa Bukid, doon sa Alaminos. Pumasok kami sa loob, sabi ko, ngayon lang ako nakarating dito. So yung dalaga, dumating kami doon, yung dalaga may itsura, bata pa, nagtatrabaho doon sa lutuhan, Okay. Anong problema? Kasi po ganito gabi-gabi may nangre-rape po sa akin na hindi ko naman nakikita. Ako? Kailan ba nagsimula? Kasi nagsimula yung kaibigan ko nagpasama sa akin. Samahan mo naman ako kay doon sa albularyo. Ako magpapagamot, masama pakilasa ko. Sige, sinamahan doon niya. Pagdating niya doon sa albularyo, nakita siya, siguro natatipuhan ng albularyo. Halika. Hindi po ako may sakit itong kaibigan. Hindi, halika na rin, halika na. Hindi lumapit doon siya. Paglapit niya, bigla siyang binugahan ng uso. Hindi ho ako may sakit. Halika, ineng. Binugahan. Yung pala, may power yun. Simula noon, nung gabi at ng mga sumusunod na gabi, may nangre-rape sa kanya na hindi niya nakikita. Creature na nangre-rape sa kanya. At sabi ko, hindi mo ba maimulat ang mata? Hindi ko maimulat ang mata ko eh. Pero, sabi, teka, may natandaan ako. One time, pinilit ko talaga imulat. Ano nakita mo? Saglit na naimulat ko. Nakita ko mukha ng albularyo. Sabi ko, maari yung nagre-rape sa'yo ay demon spirit nung albularyo. Nag-aalaga doon sa albularyo at maaaring kinopya yung mukha niya o hindi natin alam, baka itong albularyo ito may power na yung tawagin ay astral projection, umaalis yung kanyang espiritu, kaya nilang gawin yan mga demonic na pamamaraan, astral projection at nakakaalis yung kanyang espiritu. Meron kaming dineliver na ganyan inampun namin sa church ng ilang panahon. Espiritista, mataas ang ranggo niya. Kaya naman namin inampun, binabalik-balik ang demonyo, pero na-deliver din siya. At sinabi mismo niya, na humihiwalay yung espiritu niya. Pag siya'y manggagamot daw, noon, nakikita niya yung itsura ng kanyang katawan, nakakatakot daw, ang bangis daw ng mukha. Kaya mong gawin yun? Oo, kaya kong magtago kayo ng anumang bagay. Hindi niya sabi sa ituturo ko kung nasaan. Tindi ng power power ng demonyo. At lagi siyang binabalikan. Nasa church namin, lagi pang binabalikan. Sabi ko, sister, something is wrong ako. But kung bakit ka binabalikan? Sabi niya,
Anong napansin mo? Nag-open siya, sabi, alam mo, pastor, kasi laging bumubulo sa akin, demonyo eh. Huwag kang maniwala sa mga yan. Yung kapangyarihan namin ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Kristiyanong yan. Sabi ko, alam mo, sister, sinungaling yung mga demonyo. Kung totoong mas makapangyarihan yung mga demonyo sa kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon sa mga Kristiyano, sa presensya ng Holy Spirit na nananahan sa atin, kung mas makapangyarihan sila, ito ang tanong, bakit kapag sila'y pinalayas natin sa pangalan ni Jesus, immediately umaalis sila, nanginginig pa? O, isipin mo, logic. Bakit sila'y natataranta pag ginamit ang pangalan ni Jesus, nangangatal pa sila at umaalis sila? Bakit kung sila ay mas malakas at mas magaling at mas makapangyarihan kaysa sa ating mga Kristiyano, bakit sila'y umaalis? Ay, oo nga, ano, ngayon ko lang naisip. Ay, oo nga, sabi ko, yan, tandaan mo, mas makapangyarihan ang Diyos na nananahan sa'yo. At pamula no, hindi na siya binalikan. Sa panghawakan mo yan, greater is He who is in you than the devil, than those demonic spirits that are in the world. God is greater who lives in you than those demon spirits. Pamula noon, na-delivered siya at nakalaya siya. Okay. So ano pa yung mga abuses? Touching the victim to those private parts of their body. Meron ganyan. Ano yung touching the victim? Yung hinahawakan yung mga maselang na bahagi sa katawan, bawal hawakan. Ano? Yung harap, yung dibdib, yung ano. Meron nagpa-practice ng ganyan. Noon ko ay bago nag-aaral spiritual warfare and deliverance, pareho ko naririnig ko yan eh. Hindi pa ako masyadong knowledgeable sa spiritual warfare and deliverance. Pa-attend ako nun ng seminar. No? At may mga na-attendan ako na seminar na mga mali rin. Minsan nadaluhan ako na seminar ng nagtuturo yung mga pastor, spiritual warfare seminar. At sabi, and deliverance. Sabi, para ma-delivered ang isang bahay, ang isang lugar, at huwag nang pasukin ng demonyo, ito yung ginagamit natin, communion bread. Yung ostia, communion bread. At gawin niyo kumuha kayo nito, tsaka yung grape juice. No? Akala ko kakainumin. Yun ang purpose nun eh. Sabi ni Jesus, kainin niyo ito, inumin niyo ito. Yan ay symbol of my blood, symbol of my flesh. That's the blood covenant, the new covenant. Akala ko kakainin. Yung pala, yung tinapay, tatapos sa mga sulok ng bahay. Yung mga tinapay, pati yung grape juice, ibubuhos sa mga sulok ng bahay. Sabi ko, parang mali. Bago pa mananampalataya, tumatalbog ng espiritu ko, nagbe-bear-witness ang Holy Spirit na mali yung tinuturo ng mga pastor. Later on, okay natutunan, ay mali nga. Kasi nasabi ko, hanggang ngayon may gumagawa pa niya. Sabi ko, mali yan. Walang tinuro si Jesus na ganun. Ang tinapay at saro na iniinom, tinapay, the body of Christ and the blood of Jesus, yung iniinom. Yan ay reminder ng covenant ng Diyos atin. Kailanman hindi sinabi ni Jesus na yan ay ibubudbud sa mga sulok-sulok ng bahay. Sinong kakain doon? Mga langgam, ipis, mali yan ako, kaya nga tayo napipintasan dahil sa mga practices niya na wala sa Bible. Tandaan nyo, pupunta muna kayo sa Bible bago kayo umimbento o gumawa ng hakbang na inyong gagawin at ituturo pa sa iba. Yung iba nagdala, hanggang ngayon may gumagawa pa niya eh. No, para daw ma-deliver yung lugar sa territory spirit, bubudburan mo ng ostia, ng tinapay, ng na ginagamit sa break of the bread, at saka yung grape juice, mali yan. Pwede pa yung langis, invading the territories, at nandun ka sa isang lugar, mag-gesture ka yung langis, sapagkat sabi ang langis ay symbol ng presence ng Holy Spirit, anointing o ina-anoint sa tao, ina-anoint sa building, sa bahay, na symbol yan ng presence of God, symbol ng presence of the Holy Spirit. Pwede pa yun, kiniklaim mo yung lugar, through the anointing oil. Okay, so wala rin yung mga ginagamit ng pare ng mga pagwiwisik ng tubig. Wala rin yan sa Biblia. Okay, so
Yun ang another issue. At nabalitaan ko yun noon. Sabi ko, meron doon deliverance ministry. Baka gusto yung magpa-deliver, hindi pa tapos sa seminar. Anong ginagawa? Yung isa yan, pinahirapan yung demonyo. Anong ginawa? Yung lalaki, yung mama, no? Pinisa yung nipple niya. Ha? Yung nipple ng mama, lalaki. Sabi ko, ginagawa ba nila sa babae yan? Yun ang hindi pa ako nakakakita kung gagawin sa babae o baka ako. Ibang usapan to at chancing na ito. Tapos, siya sabi pa, meron nakakita, pero ako hindi ko pa nakikita. Hinahabol yung demonyo. Ayan na. Ayan, hinahabol sa katawan. Ito, nahuli ko. Tapos saka ikakasaw, in the name of Jesus, I cast you. Sabi ko, sinong demonyo nagagapang sa katawan? Mahuhuli mo ba yung kamay? Nasa loob ng katawan niya. Sa inyo naman na yan. So, wala niya sa Bible. Hindi sinabi ni Jesus na, in my name you will cast out demons na gumagapang-gapang sa katawan niyo, huhulihin niyo na parang butike. Hindi yan. So, yun ang mga abuses, ano? Kaya pag nakita mga cessationist, ano yung mga klaseng tao na mga yan, mga unbiblical, kaya mga charismatic niya, mga ano yan, mga hindi biblical, kasi gawa nga nila, ano? Yan ang problema doon sa nag-aaral, nakikinig tungkol sa deliverance, signs and wonders, mga miracles, without using the Word of God. Ako mga kapatid, bukod sa ako'y Pentecostal, naging ano rin ako bukod ako'y continuationist, naging cessationist din. May mga nag-disciple sa akin cessationist. Kaya alam ko lahat ng angle na yan. No? Sa mga cessationist, tapos na yung mga signs, wonders, and miracles, wala na raw deliverance, wala nang demonyo palalayasi. Yan, sabi na nag-memento sa akin. Sabi ko, hindi. Last week lang, may pinalayas kaming demonyo Demonyo, yes. At nakalaya. Nagsasalita yung demonyo, kinas out namin. Sasabihin nyo, wala nang demonyo. Okay. So, yun yung mga meron, at masakit yun. Kukurutin ka. No? Kukurutin ka. Yung isang dating naging member namin, yung anak na teenager nun may pumuntang mga isang team ng deliverance ministry. At dineliver daw yung kabataan. Bata pa siya nun. Kinurot sa braso. Ito, nahuli ko na. In the name of Jesus, come out. Kinukurot. Habang sabi ko, wala niyan. So, ingat kayo, At ikakatayo, ba't mo hinihipo? Sa tunay na means of deliverance, walang touching. Bibig lang, salita lang. In the name of Jesus, I cast you out. Kaya kung merong hihipo ng kamay, delikado yun. At sasabi, kakatayo, hindi. Nasa Bible, laying on of hands. Okay, laying on of hands, pero wag sa mga masasyalang na bahagi. Meron akong kakilala, ganyan pinagpe-pray yung dalaga kung saan pinaghahawakan Kaya kinumpronta namin. Kami ni Pastor Boy, Magdumaro, noong time na yun. Kinausap namin. Brad, mali yung ginagawa mo yan dalagan, pinaghawak mo sa masel ba? Hindi, nilay hands ko lang. Yung mismong dalagang nagsasabi nagkukwento na chancing na yan. So, meron mga ganyan. At meron pa ako nakita na may bumisita pa sa amin na propeta na muntik lang magkagulo sa church namin Prophet daw siya nagpa-prophesy. At pinrapisay ko na kailangan ko raw ng makakatulong. Kailangan ko daw ng covering. Sabi ko, wala akong alam na covering. Huwag ka maglala, Pastor John. Ako magiging covering mo. At pagkatapos, madalas na si church namin. At one time, isang umaga, nakita, nandoon ang aga, umiikot-ikot doon sa loob ng kapilya namin. At inahawakan, inaakap yung pulpito. Sinabi nung caretaker namin, umaga-umaga, nagbabalumbol siya ng mga kudo. Nakita niya, bakit yung si the prophet ganun, umaga-umaga, walang tao, walang pasabi umiikot-ikot sa loob. Yung pala kiniklaim niya, maging kanya yung church namin. At meron siyang pinag-pray na isang kapatid kasi gusto magpa-pray at paprophesy ko at hinawakan sa likod.
Eh, nakita nung kaibigan ko, eksakto, bisita ko yung kaibigan ko, si Pastor Joseph Husayan, kumpare ko. Sabi niya, nakita ro niya. Eh ako, nasa harap, hindi ko kita, akala ko nakalihas na. Abay, hinahaplos-haplos yung likod na gano'n. Nung church member namin na babae, hinahaplos-haplos. Eh, tinitigan niya, tapos tinawag niya, "Ay, Pastor, tara na." Kinunto sabi, kansi nga, hinahawak-hawakan yung likod. Wala. Sumalangit na ba? Patay na po yun. Namatay na. Okay. So, sa deliverance, walang touching na ganan. No? Iba naman yung lay hands on those who are sick. Iba naman yung, at very gentle. Ako nga, pag nag-lay hands, daliri lang eh. No? Daliri lang. Hanggat maaari, patong lang talaga. No touching, please. Ano pa? Yung ibang abuso ay isa pang delikado, huwag kayo magkakandak ng deliverance kung kayong dalawa lang doon sa kwarto sa isang lugar. Delikado. Lalo na kung opposite sex yung kinakandakan mo, lalaki ka, ay i-deliverance mo yung babae o yung dalaga. No? Meron nangyari gina, kinukwento sa akin ni Pastor Luis Boy Baldomano. Pastor Jun, nabalitaan ko ito. Ako ay kukwento tuloy nangyari yung kaibigan ko ganito. Bakit? May nangyari. Eh, di natuto ng deliverance. Excited. Merong biktima. Pinuntahan niya sa bahay yung dalaga. Eh, walang ibang tao. Tinuloy niya na rin yung deliverance. Silang dalawa lang doon. Habang pinapalaya sa demonyo, sumuka. Sa deliverance kasi, madalas isinusuka yung demonyo. No? Minsan, napapaihi pa. Eh, sumuka. Eksakto naman, dumating yung nanay. Mataba yung nanay. Malaking babae. Inabutan niya, sumusuka yung anak niya. Dahil sa deliverance session. Eh, nandoon pa yung ibang demonyo, natira pa. Hindi pa totally delivered. Sabi, paano yung anak ko? No? Mrs. Deliverance po kami. Biglang nagsinungaling yung demonyo, nagsalita through the mouth of that woman. At sabi, "Inay, kaya ako'y nagsusuka, ito po ang bunga ng pagmamahalan namin ni Pastor." Ako po, ang galit ng nanay, pinaghampasan daw sa pinto. Nagalit. Akala nabuntisan yung anak niya. So may mga ganyang pangyayari. True story po yan. So kaya nga, pag nagkakandak deliverance, as much as possible, may mga witness, open air, hindi nakatago, may mga ibang tao. Yes, dapat ganon. Okay. Ano pa? Yung nagkakandak at deliverance, meron akong kaibigan ganyan eh. Meron talaga siyang signs, wonders, and miracles. No? Kinuwento sa akin, sabi niya, naging guest ko doon sa camp namin. Sabi niya, "Pastor Joel, ikaw sumama ka sa akin. Diyan sa parking." "Bakit?" "Kita mo yung kotse yan?" "Uy, brand new. Maganda yan ah." "Akin yan." "Di ba may kotse ka na?" "Dalawa ng kotse ko." Bigay yan ng Panginoon by faith. Oh, sabi ko, tindi ng pananampalataya mo. Yun pala, nalaman ko, siya rin nadulas din. Sabi, alam mo, Pastor John, merong isang milyonaryo na matanda, mamamatay na. Pinuntahan ko. No? Sabi ko, kung kayo pagagalingin ng Panginoon, willing ba kayo na maglingkod sa Kanya? Opo, opo. Gusto niyong gumaling? Opo. Pag kayo pinagaling, maglilingkod kayo sa Kanya? Opo. Pag kayo pinagaling ng Panginoon, willing kayo na isa sa mga sasakyan nyo, i-donate nyo sa gawain ng Panginoon? Opo. Eh, ang daming kotse. Mayaman, milyonaryo. Eh, gumaling yung matanda, nabuhay. Binalikan niya. Eh, yung pong pangako nyo na, sabi nyo, pag kayo pinagaling ng Panginoon, i-donate niya isang, ayun, dinonate niya nga. Kaya tuwan-tuwa siya, may kotse siya. Mali. Ginamit niya yung gifts sa pagsasamantala. Sa pagsasamantala. At kabaligtaran yan, nung attitude ni Propeta Elisha, ano si Propeta Elisha, nung pinuntahan ni Naaman na may ketong, kapitan ng hukbo ng Syria, may ketong, mighty warrior at hero ng Syrian army, kaso ketongin siya. Eh, mayroong slave girl na
nagtatrabaho doon sa Syria na nakuha nila sa after the war at naglilingkod sa kanila. Sabi nung slave girl, naku, kung makakapunta po kayo doon sa bayan namin, meron kaming propeta doon, gagaling kayo. Siguro gagaling kayo sa inyong keto. Bay, hindi niyo subukan. Bay, sinubukan niya. Pagdating doon, pagpasabi doon sa servant nung tawagin yung propeta. Ginawa ni Prophet Elisha, inutusan si Gehazi, sabihin mo, ganito na lang, lumubog siya ng 7 times sa Jordan River at siya ay gagaling, lilinis siya. Jordan River, identical yan sa mga Jew, sa mga Israelites, no? Maraming historical river yang ng mga Israelites. Yung Jordan, sabi ni Naaman, nagalit, daming river dyan pa sa Jordan River. No? Sabi naman nung katulong nung Naaman, boss, kung kayo na may gagaling, malay nyo, hindi nyo subukan. Subukan nyo muna. Oo nga, sinubukan ni Naaman. Lumubog siya 7 times. Pagdating ka 7 times, luminis parang kutis ng bata. Tuwan-tuwa si Naaman. Sa tuwa niya, nagbibigay ng regalo kay Elisha, Prophet Elisha, at tinanggihan, umuwi ka na sa inyo. Sapat niya. Kasi ang Syrian at Israel, magkalaban yan. Sapat niya, natulungan kita. Pag uwi, sige, kung ayaw mo, daming dalang pang regalo, nang hinay si Gehazi, dinidisciple ni Elisha si Gehazi, naging sakim. Hinabol niya, boss, pinahabol po kayo ng Panginoon, may dumating mga bisita, kailangan ng mga damit, mga yung binibigay nyo, kunin ko na lang daw. Ay, sige, ito. Pag-uwi ng bahay, Gehazi, saan ka galing? Sabi ni Elisha, namasyal lang ako sa SM, boss. Ano namasyal? Nakakita kita. Sakim ka. Mula ngayon, ang ketong ni Naaman, kakabit sa iyo at sa iyong lahi. Yun ang huli na eksena ni Elisha. Pamula nun, nawala ang pangalan niya at namatay siyang ketongin at wala sumunod sa kanya. Supposedly, dapat siya ang susunod o papalit kay Elisha, pero hindi yan nangyari. Okay? So, huwag kayong hihingi ng anumang love gift, love offering sa pagkakandakan ng pag siya ay pinag-pray nyo o pinalaya ng Panginoon sa demonic oppression or possession, kung ano man, huwag kayong mag-expect na anumang regalo, gift o bayad. Amen. Okay. Ano pa? Merong Ministry of Deliverance na meron silang pamamaraan, method silang deliverance na dinidiscern nila yung spirit doon sa victim. Na yung meron ako nakakilalang ganyan nagkandak pa ng seminar sa chat namin. Sabi, kapag ang right side ng inyong heart ay bumigat, may sama siya ng loob sa'yo, yung kaharap mo. Pagka yung left side, ibig sabihin, may gusto siya sa'yo. Ewan ko, ano yun. Pagka sumakit ang ulo nyo sa isang lugar, merong spirit of witchcraft. Pagka sumasakit ang likod nyo, meron nagbabakbiting sa inyo. Kapag sa PC, anong tawag niya? This is discerning of the spirit. Naku po, mali yan. Sa Bible, ang discerning of the spirit, hindi sa senses pinadadaan, hindi sa feelings, hindi sa physical senses. Mali yan. Sabi nga, we walk by faith, not by sight. We walk by faith, hindi sa pamagitan ng nakikita o sa pamagitan ng pandama. Faith is not a feeling. Faith is not seeing. Faith is believing, trusting God, kahit hindi mo nakikita. So, ito, nagkanda, sinabihan niya nung nakakataas sa kanya, pero ginawa pa rin niya. Naghiwalay sila. So, mali yung pamaraan yun, discerning of the spirit through senses. Witchcraft yun. That is charismatic witchcraft. At kamakailan, may napanood ako sa YouTube, at ang ginagamit na pangalan ng isang sikat na evangelist na patay na siya ngayon, na bata pa siya, tinawag na siya sa Africa. At siya ay nag-preach doon. Alam ko ang mga messages niya. At ito ay righteous man of God talaga. Wala siyang
error sa doctrine, wala siyang mga maling pamumuhay, malinis na tao, at patay na siya ngayon, nasa presence ng Panginoon. Ngayon, may lumalabas sa YouTube na nagagamit yung pangalan niya. Ewan ko, sabi ko, ang alam ko, never nagturo ng ganitong katuruan, itong man of God nito. Ano yung tinuturo? Abay, sari-sari. Pero dala-dala yung pangalan niya. Sabi ko, delikado ito. Hindi naman alam ko, hindi nagtuturo itong man of God nitong ganito. At saka hindi naman niya porte itong ganitong spiritual warfare, deliverance. Nagpo-focus siya sa evangelism lagi. Apostolic evangelism. So, doon sa katuruan niyon, sabi, pag mayroong kumakati sa inyong katawan, ibig sabihin may nangkukulam sa inyo. Kakaiba naman. Pag kumakati ang braso nyo, ganito yan. May kumukulam sa inyo na ganito. Pag kumati ang likod nyo, asahan nyo, may kumukulam sa inyo na ganito. Pag kumati naman ang dibdib nyo, tungkol sa feelings din, tungkol sa pangangati, itchy. Itchy feelings. At sinasabi, yun ay discerning of the Spirit. Ba, hindi ganyan discerning of the Spirit. Discerning in the Spirit means seeing into the realm of the Spirit. Nakikita ng iyong spiritual eyes, not by your feelings, not by your physical eyes, ang nangyayari in the realm of the Spirit. Pagka sinabi discerning of the Spirit, sometimes, isa nakakatakot pag hindi ka ready. Kaya on and off, hindi yan permanent dwelling, indwelling. On and off yan. Bakit? Baka hindi mo kayanin. Imagine, naglalakad ka sa kalsada, biglang makikita mo, makakasalubong mo. Ang mga tao may kumukubabaw ng mga demons. Makikita mo talaga yung mga demons in the realm of the Spirit. Minsan makikita mo mga angels of the Lord. Minsan pagtingala mo sa building, malaking sawa doon sa building na kinaroroon ng mga karumihan. Yung mga ganon, discerning of the Spirit. Minsan makikita mo mga demon activities, mga demonyo, nagbababaan sa punong nabubuksan ang mga mata mo. At may purpose, hindi laging ganon. Abay, pag naging permanenting, miyat-miya, may nakikita ka gano'n, hindi na discerning of the Spirit. Pag miyat-miya, may nakikita kang duwende, white lady, at ano pa, at may nakikita ka kapre, hindi na discerning of the Spirit yan. Babalasin nyo, yan meron ka ng sabit, and you need deliverance. Hindi yan discerning of the Spirit. Okay? So, discerning of the Spirit, minsan makikita mo nga, presence ng glory of God, minsan makikita mo, doon sa pinagpipray mo, merong demonyo na kaya pala masakit ang ulo niya, hawak-hawak yung ulo for 20 years. 20 years na masakit ulo. So, be careful. Ang discerning of the Spirit, hindi sa feelings, hindi sa senses. Hindi yung pag may nangati. Discerning of the Spirit, madidiscern mo, may mga mangkukulam na kumukulam sa'yo. Ako, maling-mali yan. Meron nga ako napanood. Yun din, ginamit din pangalan ng evangelist. Sabi, ito yung katuruan ni Apostle, ganito. Ganyan. Ano yun? Pag ang brand ng kotse ay ganito, Mercedes-Benz, sa demonyo yan. Pag ang brand ng kotse ay Toyota, ang symbol na yan ay demonic. Pag ang brand, kaya mag-iingat kayo sa mga brand na ito. Naku po ako. Napapunta sa Bible yan. Haka-haka lang pala kasi ang symbol na yan ay inverted star at ayan ay satanic, haka-haka. Hindi pwede pagbatayan yan. Wala kasi na sa Bible. At hindi mismong symbol, unless na talaga yung symbol ng sasakyan ay talaga satanic symbol na inverted star tapos may sungay pa at mukhang demonyo, pwede pa ako maniwala. Pero kung yung mga letter na ano ba yung kagaya nung guess na inverted na guess na pantalon, inverted na triangle, inverted trinity daw yun, satanic. Tapos ang nakalagay pangalan ay guess, yun daw guess na yun, si Satanas. Paano naging Satanas si guess? Paano naging inverted trinity yung symbol ng guess, yung mga ganong mga nonsense na meron nga yung Lacoste na t-shirt. Huwag kang bibili ng Lacoste, bakit? May buhaya. Baka sundan kayo ng
espiritu ng buaya, greediness. Baka sundan kayo ng maposes ka ng spirit of greediness kasi may buayang symbol yung lakos. Ako, yung mga ganyan, walang basihan sa Biblia. Hindi po yan discernment of the spirit. Isa pa yung hindi lahat ng backmasking tama Pero minsan tumatama. Pero hindi mo na kailangan backmasking. You can discern if that song is satanic o hindi. Madidiscern mo naman yan. Okay. So, ingat po, So, ano pa? Matatapos na tayo. Kapag kayo ay nagkakandak ng deliverance na unbiblical, wala sa Bible, at pinapractice nyo, yan ang tawag dyan, charismatic witchcraft. Charismatic witchcraft. Halimbawa, may kinukwento yung kaibigan si Pastor Jerry Arby, may naging bisita sila na ibang lahi, ibang lahi. Hindi nila kilala. So tumuloy sa church sila. Then sabi nung caretaker nilang babae, ako pastor, itong yung bisita natin na prophet, babae, nagulat ako kasi sa worship hall natin, naka-half naked. Kita yung dibdib niya, mga nakabukas ng bintana, ang kapitbahay, department of na building. Nagbuhubad yung doon. Ako, bawal yun. At saka, kapilya, magpaghuhubaran mo, nakakahiya sa Panginoon. Kahit lalaki nga, maghubad ng t-shirt, bawal yan. Sa kapilya, kahit nag-iisa ka pa, igalang mo ang babaan ng presensya ng Diyos. Tapos, itong babae ito, na church member sila, Pastor Jerry, sabi niya, pinrapisay, At tinutukan niya, lagi niyang kausap. Alam mo, I prophesy sa ganitong month, sa December, let's say, kunyari, December 23, darating sa airport, ang mapapangasawa mo. At ang suot niya ay kulay white na pantalon, white na Americana, let's say ganon, hindi ko alam kung ano suot na, at nakasaklob, nakahat ng kulay white na siya ang sabi ng Panginoon, mapapangasawa mo. At puntahan mo, salubungin mo sa airport, ganitong time, ganitong flight, ganitong araw. Na-curious. Kahit hindi na niwala, na-curious. Pinuntahan niya sa airport. Dumating nga yung mama, yun din ang suot, yun ang eksakto, yun din ang flight. At pinakilala sa kanya. At nalaman-laman bandang huli. Kaya pala eksakto yung prophetic word. Yung propetisa na tinutukan siya, type pala siya na mapangasawa ng kanyang brother. At yung dumating brother ng propetisa na taga-ibang bansa. Hindi sila Pilipino. At yun ang yun ang alam, ang flight number, alam ang suot, alam ang may usapan na sila. At gusto niyang mapangasawa yung kapatid niya. Kasi si Pastor Jerry, naka-discover, sabi niya, alam mo Brad, nagtaka ko, tinanong ko apelyido, magka-apelyido sila. Yung pala, magkapatid. Naku po. Ginamit ang, kunyari, prophecy para manipulate, makuha niya ang attention at magamit niya yung babae, manipulate niya, ma-deceive niya, para lang mapangasawa yung kapatid niya. And that is demonic, that is charismatic witchcraft. Meron pag gumagawa niya, in the name of Jesus, kapatid, maganda yung babae. Sabi nung prophet, ito sabi ng Panginoon, ang asawa ko'y mamamatay. What prophecy? True prophecy. Tunay na prophecy po ito. Napakinggan ko sa YouTube nung isa. Grabe itong, ewan ko kung man of God yan. Matagal sa misip. Naging famous din siya. At nagiging guest ng mga famous na mga man of God. Malaki na yung ministry niya. Pero alam nyo, ang nagalaw niyang mga kababaihan sa church niya, malaki yung church niya, nasa 16 ang victim niya. Pinagre-rape niya. Pinagre-rape. At later on, takot magsubo itong mga obendo. After ilang years, may napagsabihan itong isang biktima. Kumalat, nalaman ng ibang naglabasan ngayon yung mga pinagsamantalahan ng mga babae.
nag-witness na ganitong ginawa sa amin. Umpisa, bumabanat ng sister, ito sabi ng Panginoon. Eh, matindi yung sinabi niya doon sa isa. Sabi niya, ito sabi sa akin ng Panginoon. Ikaw ay kagaya ni Esther. And you are more than Esther sapagkat ikaw ay magdi-disciple ng mga Esther din. At ito sabi ng Panginoon, ang aking asawa ay mamamatay na. Pinarapi sa iyo asawa ay malusog na malusog, sinabing mamamatay na. At kapag siya'y namatay, sabi ng Panginoon, tayong dalawa ang magsasama sapagkat tayo magkapartner sa ministry. Ay natulala yung napagsamantalahan din niya yun. So, itong mga babae ito, umiiyak sila, nagsubong sila. Ayun, nasabit niya after several years, akala niya lusot na siya. And lumabas 16 yung na-discover na pinagsamantalahan ng babae. Paano yung mga hindi pa lumabas? Sabi, baka more than. Sabi ko, pambihira, wala siyang takot sa Diyos. Hindi ba niya alam, pupunta siya sa impyerno na ginagawa niya yun? Pupunta siya sa impyerno. Hindi ko alam kung patay o buhay pa yun. True story po yan. Okay. So, hanggang dito na lang mga kapatid. Huwag yung gagamitin yung prophecy sa mga kademonyuhan ng pag-iisip. So, purihin ang Panginoon. Matakot po tayo sa Diyos. Do not use or exercise spiritual gifts na kunyari kuno pinaprophesy nyo o kunyari kayo ay magpipray for healing tapos hihingan nyo ng bayad o ng gift o kung ano man o favor ay mali po yan. God bless everyone sa gabi ito. Heavenly Father, marami po salamat Panginoon sa pag-aaral namin ng isalta, pagpalain mo bawat isa na maibahagi namin sa iba itong video na ito. Pagpalain mo na yung mga may sakit karamdaman, paggalingin mo sa gabing ito. And Lord, use your people, Lord, to evangelize others. Use your people, Lord, to share this truth. Use your people, Lord, mightily for the glory of your name, the name of Jesus. Panginoon, at pasamantala kang maghihiwa-hiwalay sa gabi ito. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all, mga kapatid. Please share this video. God bless.